Saan makakarating ang 50,000K na budget mo? Welcome mga ka-Arky sa Ang Arky Mo Naman! Ako si Architect Angel of AMAX Property Management. At ako naman si Architect Hans Ngo ng Triton Construction and Development Corporation. Siguro pwede natin munang simulan ang ating guests kung sino-sino sila. Magpakilala sila. So, I'm Adrian Ocfemia and hindi naman talaga dapat ako nandito. Bakit? Ang dakilang alay. Ang dakilang alay. Alay. So, marketing ako ni Boysen. Yun lang naman yung kailangan sabihin kay Boysen. Kasi kilala naman siya. Okay. Alay forces. Ikaw naman. Architect Red ng Ardicon Construction. Architect JM Lampa, Arlam Builders OPC, one-person corporation. Akala ko occupation. Akala ko occupation contractor. OPC. At ako naman si RKJJ ng Season 1. Pag-aari ko naman ng JADCON. Shout out kay Architect I sa pag-iisip ng napaka-controversial na topic na to. 50K. 50K. Saan makakarating ang 50K ngayon in this day and age? Malaki. Dalawang bagay. Okay. Isang mobilization at isang demobilization. Very good. 25,000 demob. 25,000 demob. Okay, so 50,000 na yun. Tapos na. Mahal naman, Okay. Arky. Okay. Pero totoo yun. ano munang specific area sa kondo? Kusina ba, banyo, o kwarto? Siyempre, pinakamahal sa akin kasi is banyo. Okay. Dahil ang fixtures, maraming klase, high-end, low-end. So dyan pa lang kakainin na ang budget mo. Pero sa akin, kung papipili naman ako ng kliyente, anong specific area, pipiliin ko na yung kwarto. Siyempre, sa condo, kung sinabi natin condo, sabihin na lang natin, malaki na yung 3x4. Condo. So, kung per square meter na lang natin kukumputin, ang 3x4, 12 square meters. Kung very basic lang naman, gusto lang niya i-repaint, sa akin, kayang-kaya kong galawin, yung bedroom lang. Bedroom. Sa 4,166. Yes. May mararating na yun. May mararating siya. Okay. Ako wala. Sagad ako doon eh. Ito may kikitain naman. Sige. Kung condo yung pinag-uusapan natin, kisame at 25 square meter ng condo, kisame with painting, tapos yan. May kita ka pa. Walang sahig, walang pader. Ganun. Yun lang yung kaya. As is. Condo nga naman. At least finish na yan. May Gypsum ilaw, na. wala. Pwede. May ceiling fan, wala. Ay, wala. Parang sa Pero, Pinoy pero Helmet. pwede kasi marami ng mga murang ceiling fan ngayon. So sa'yo, 50K Fully furnished ceiling. 25 square meter. Pag sumobra, hindi na kaya. Kakayanin. Kaya. Medyo mababawasan na yung kita. Kung isa bedroom, isa ceiling, paano ka naman? Ako, di ako agree dyan eh. Hindi ka Kasi agree. condo ba? Kung condo, may bands yan eh. Hindi Okay. ka makakagawa basta-basta yan. So Okay. yung 50K, bands pa lang Bands. So para sa'yo, maaabot ng 50K bands. Bands pa lang kasi condo. Hindi pa ikaw ang Wala pa ako doon. shoulder, Oo. ha? Pansin mo naman, masama loob. Oo. Yun, kasi 50K oh. Parang nainis siya sa tanong natin, ha? So, alam na natin, may high-end, may mid-end, may May low-end. low end. Adrian, meron na bang lumapit sa inyo? Actually, wala pa. Pero base lang din sa mga napupunta ako. Kunyari, condo nga. Kasi paint lang naman eh. So, 50K. Siguro kaya naman niya mapinturahan lahat. Pero, yung bread and butter lang namin, which is yung permacoat latex lang namin, yun ang gagamitin natin. Pero kung mag-special paint sila, wala. Baka kalahati lang. Kalahati lang. Kalahating lata? Hindi, kalahati lang ng condo kasi Ah. masyado siyang pricey. Yung mga... Meron ba kayong parang automatic na red flag niyo yung client kapag narinig niyo yung yung word na yun? Architect, yung lang yung affordable lang kasi minimalist ako eh. Para sa akin, pag narinig ko yung word na minimalist, parang medyo careful na ako dun sa isa-specify ko or i-design ko kasi minimalist is synonymous to parang medyo Low end. low budget project. Meron ba kayong mga ganun? Sa akin, yung word na, architect, drawing lang naman yan eh. Okay. So red flag para sabi, parang, kala yung drawing is walang bayad. Walang value. Yes, yun. Walang value. Tama yun. Ano yan? Red flag na yan.
Okay. Ilang kaibigan na to? Ilang kaibigan ang gumawa sa inyo nito? Sila na nasira. Kasi hindi kaibigan. Hindi na kaibigan. Oo, kamag-anak pa yan, di ba? Kaibigan na. Yan ang mahirap. Yan, mas mahirap. Di mo na masisingil yun. Red flag sa akin, yung pinangungunahan ka na sa presyo eh. Yung pag tinanong ka, budget ko 50K. Example, alam mo naman na nasa 30 to 35 yung the usual na basic construction. Per square meter. Iritan ka na kagad. Bigyan mo naman ako yung mga nasa 20 to 25. So doon medyo na ako, na-off na ako kagad. No-off ka. Pero siyempre, professional tayo eh. So kailangan yung tolerance natin mataas. Ina-accommodate pa rin natin sa kanila. So magko-quote ka pa rin Ko-quote pa rin. ng 30,000. Kung ano yung rate talaga. Tapos explain ko bakit. Ngayon, pagka sinabi nila, ipupush talaga nila na budget niya. Ito lang ang budget. Ay, sorry po. Negative ho ako. Okay. Well, ang red flag kasi sa akin kaagad, yung biglang unang banat sa'yo, Okay. nagmamadali kami. Okay. Okay, so Ay, yun di presyo, kaagad ah. yun. Automatic sa akin yun. Medyo pag-aaralan ko kaagad yung kliyente, kung paano siya gumalaw. Kasi yung red flag kasi hindi mo kaagad makikita yan. Okay? Once na yung sinasabi nga ni Red na papadesign muna, di ba? Pagka nagbigay ka kaagad ng design, sinabi nagmamadali. Tapos ang tagal naman sumagot. Kung ano yung decision niya, di ba? Siyempre kasi like ako, ang practice ko, magpipresenta muna ako ng schematic para may pag-usapan tayo. Pag sinabi niya kaagad sa akin, kasi architect, nagmamadali kami, kailangan namin matapos, so dapat simulan natin ito sa ganitong araw. Okay. Pero ikaw naman nagpapakita ka ng delay. So pag ganun sa akin, alam ko na automatic sa akin ang red flag, may kausap na iba. So you profile the client. Pinoprofile ko. Namamalengke. Kumbaga, nagpapa-quote lang para may comparison. Yes. Anong mas acceptable sa inyo? Mag-ghost ng client or mang-ghost ng client? Parati kasi ako nag-update. Okay. So ako yung ganun tao na hindi ako nang-ghost talaga. So, pero meron akong limit. Kung hindi siya, sabi mo, 1 to 2 weeks, hindi siya reply, alam ko na yun. Siyempre, sa tagal na rin natin, kasi since 2009, nung kontrata na ako, medyo, kumbaga, alam na natin pagka hindi na interested yung client. Ganun talaga ang buhay. Gino-ghost din. Mas okay ako dun sa ako na lang yung i-ghost. Yes. Kasi unang-una, risky siya. Yeah. Risky siya in a way na yung pangalan ng company mo, yung i-risk mo pag nang-ghost ka ng client. Kung magkakamali ka sa maliit na bagay, paano ka pa sa malalaki? Yun lang din yung para sa akin. Lalim. Tama yun, ha? Maganda yung sinabi niya yun. Kasi ang branding is mahirap yan i-build up, eh. Right. Over something na parang hindi naman worth it. Ayaw ko rin mag-go, syempre. Pero minsan, yung nang-go sa'yo, minsan babalik yan. Di mo kalahin, sa'yo rin pala tatakbo. Yes. Sa'yo pala iawa. Sa'yo rin. So minumulto ka rin eh. Pumulti ka sa bandang huli na di mo na alam. Hindi ako nang go-ghost, pero dadating din yung pag nag-end yung binibigay kong time sa kanya. Go-ghost mo na. Ikaw naman go-ghost. Kumbaga, basta pinakita ko sa kanya na binigay ko yung time ko sa kanya. Huyo ka sa akin. Yes. So, Hindi may ka na ano? makakaulit. The project is bank financed or pag-ibig or liquid yung client so hindi sila ilo-loan. Material ba yon doon sa decision making if you'll take on the project or not or hindi na mimili? Parang go lang. Oo, sa akin, importante yun. Una muna, tatanungin ko, ano yung cash on hand nyo? Yes. Kasi, importante sa akin, may cash on hand siya na at least 30% ng budget para at least makapag-start ka lang. 30. Hinahati ko para kasi ako naman, makapino-profile din ako ng client. Yeah. So baka mamaya kumuha ko ng Works both 30%, masyadong nakatingin sa akin. Oo, laki So hinahati ko, tsaka hindi ko naman kailangan kaagad ng 30%. Magkano ba ang DP mo? Normally? Ako normally 50 ako eh. 50? Yeah, 50%. Kumbaga, andun na yung kita mo. Kinuha mo na sa umpisa pa At lang. the same time, napo-profile mo pag sa 50. 50. So, Parang okay. ganun ako magano. Pero umano naman ako as
low as 30. Oo. Pero kadalasan 50 ako. Lugi Kasi ka pa nun, ano? lugi ako nun. Lugi ka sa 30. Medyo, Nasa ko yung luhay. Luhay. Pero okay yun ha. Ang layo, 15%. Sa kanya naman, 50. 50% most. So isang nagpo-profile, isa naman nagma-mind condition. So ito, malaking kinikita na itong architect. Oo. Kasi kaya niya eh. Tsaka may bagong negosyo si architect eh. Yun. Di ba? Yeah, ano nga yun? JK Hardware. yeah, Hardware. actually, I-plug mo. may tinayo kami ng misis ko na siya ang nagmamanage sa Angeles, Batiin mo naman sa ating mga Yes, televiewers. my love of my life. I love it. Herschel, Mrs. Herschel lang pa. Siyempre. Yung JK88 Ayan. hardware. Na, Kasi kung 15K... 15, 30 ako, 30. Usually 30 30. talaga. Okay. Ang standard. Even sa mga corporate work, Okay. companies, 30 talagang standard na. Okay. Pero sa akin, nagmamato yung profiling. Katulad kayo sa kung mag-ilolo o hindi. Kasi it will cause minsan ng unhealthy cash flow pagka naka-bank loan. Nagmamatter dapat hindi ka nag-abono. Okay. Kada paano. Kasi you're doing business din eh. So, hanggat maaari, ayaw mo rin magkaroon ng stoppage dahil wala ka na pang abono. Diba? Pagdating sa disputes, paano yung usual atake mo or yung strategy mo? Diretso abogado ba? Kasuhan? Arbitration? Mapagpatawad ka ba? Yun. Oh, Mapagpatawad so, ka ba? anong usual na Hirap yan atake mo dyan? Yung dispute na yan, usually, di ba, dapat kayo muna eh. Okay. As a client-contractor relationship. Kasi kayo may magkausap eh. Pagka dinanyo ka sa abogado yan, yung relationship nyo kagad, sira kagad yan. Wala. Sira. Wala namang problem na hindi pwedeng masosolve, di ba? Agad-agad. So, kayo muna. Kung may ganang paayos, nasa kontrata ba yan? Sige, go. Pag wala, ito po yan. Sir, ito po yan, ma'am. I-daan mo sa professional way na i-explain mo bakit hindi kaya Okay. gawin. Okay. Yun. Every business, sabi niya, kung meron kang katransaksyon, laging maaayos yan pag face-to-face kayo nag-meeting. Okay? Huwag mong daanin sa messages, huwag mong daanin Sa through phone letters, calls, oo. huwag mong Yes, daanin sa sulat. Una mong gagawin, mag-set ka ng meeting do sa client mo. Mag-usap kayo dahil walang problemang hindi naayos ng napag-usapan. Doon sa natin, sa legal system natin, kasi civil case yan, matik. Tama. Hindi ako kumbaga nagana sa disputes talaga. Kung ayaw talaga magbayad, nile-let go ko na lang. Pero curious lang, okay lang magtanong. Hindi. Curious lang ako. Kasi sarili mo na lang yung curiosity. Pero how do you handle your clients ba? Like, parang dapat ba mas dominante yung dating mo sa kanila? O dapat Ako ako yung tipo na pleaser ako. Wow. So, Ano, lagi ka actually, nag-please? Gano'n? Parang please, bayad. Ano ba? Please pay. Please pay. yung GM, pakiano naman to. Yes, ma'am. No problem. Okay. Mga ganun. Okay. That's the training, bro. Ang tanong, paano ka magmahal? Magmahal ibig sabihin, kailangan Sa presyo ba yan? Sa Oo, presyo. Sa presyo. Sa presyo. Paano ka magmamahal? Parang ginawa ko na kasing passion yung yung profession. Okay. Siguro yung sa akin, hindi ko rin nakikita yung sarili ko na nagpapayaman. Okay. Pero minamahal ko lang yung trabaho. Yun lang. With the heart, ano? With the heart, ah. Siguro kung ako may business, talagang kailangan talaga yung PR sa mga clients natin eh. Kasi magsimula ka, bigay mo muna yung gusto nila para bumalik sila sa'yo. Ganun naman lagi, pag nagpo-provide ka, pabalik naman sa'yo yan. Parang iba na yun. Pag nagpo-provide ka, babalik naman sa'yo. Siguro what I did. I mean, yung nagawa ko na eh. Ito na yan eh. So, I give my profile Okay. na ito kasi presyo namin na. Siguro, ito yung expertise namin. So, this is our price. Pero hindi naman siguro sobrang mahal. Beyond standard pa rin naman. Okay. Yan. So, doon namin binibigay siguro yung aming value. Okay, Sa may client, value. oo. Okay. Okay. Yun. So, kung si Jadcon
low profile. Ito naman, nagbibigay ng profile. Yes. Paano ka naman? Sa akin kasi parate logical eh. Kailangan logical. Kaya meron akong tinatawag na expense breakdown do sa system ko. Tapos at the end of the construction, kasi sa quote mo, kung ano yung ginawa mo, yun yung nasa quotation. Ngayon, kung may sumobra for a job well done na trabaho, nag-ano ako usually yung 5 to 10% ng profit, inaano ko yan, nililibre ko. Sa client. May gusto ba kayo? Ayan. Kasi, hindi, inaano ko sa client yun, sir, ma'am, medyo kumita ako ng konti. Baka may gusto ka. So paano yun? Napagkakitaan kita, ma'am? Ganon? Hindi, siguro. Dahil, kasi, depende yan ha. Depende. Magandang question yan. Depende sa client. Kasi may client talaga hindi maselan eh. Okay. Merong mga client maselan. Siyempre, pagka maselan yung client mo, equals to money yan eh. Mamili na po kayo sa hardware namin. Isang Usually, ganda. ako, basta yung 5 to 10% na yan, ano ko yan, gagawin ko numbers. Pero sa akin lang yan. Tapos, pagka alam kong worth na nakita ko, wala pa siyang sofa sa condo. Ikaw na magbibigay. Ako na regalo ko yun sa housewarming niya. Parang ganon. Okay din Kasi, siyempre, kailangan tumatak ka rin sa kanya. Pagka wala talagang Marketing. walang, actually, parang ganun din. Shoulder ka na, Pero, shoulder kita. kasi kailangan maging ka rin honest sa sarili mo eh. Kumita ka na nga eh. Diba? Hindi naman kailangan sobrang lahat ng kita sa'yo eh. So, saan makakarating ang 50,000 pesos na budget mo? Okay? 3 bagay ang natutunan natin. Kailangan ng alignment sa pangarap. Ano ba yung pangarap na gusto? Ano ba yung presyo na gusto? At ano yung prinsipyo para magmamatch yung prinsipyo ng contractor, ng designer, builder, at ng kliyente. Right? So, lagi nating tatandaan, 3 P pa rin yun, ha? 3 P yun. Pangarap, presyo, prinsipyo. At sponsor. Sponsor, maraming salamat. Adrian of Boysen Pacific Paints. 3Ps yun. Thank you very much. At lagi po nating tatandaan, marami tayong pwedeng pag-usapan. Nandito lang po ang ating mga kasama. Architect Hans, Architect Red, Architect Jem, Architect JJ. At kasama natin ngayon ang Boysen Paints, si Adrian. Lagi nating tatandaan. Ano nga ba yung tatandaan natin? Pagkalimutan ko na. Ang arte mo naman? Naman! Season 2!